sa ating podcast. Ako nga pala si Linmer, isang medical technologist at super excited akong makasama kayo ngayon. So matagal kaming nagkahiwalay ng aking kasama ngayon dahil sa trabaho, magkatrabaho kami sa Saudi Arabia. Pero ngayon, nandito na tayo, finally working and living in America. So, grabe, ang saya ng podcast na first episode na to, JB. Yeah. Kamusta rin Linmer? No, you're from Arizona and also I'm based in here in Virginia naman. And of course, we're so excited to release our first ever podcast. By the way, I'm GD. I'm a nurse here in Virginia, and like Linmer said, we came our first career was crossed when we were in Middle East. And magandang sariwain yung mga naging mga experience namin nung nasa kami desierto and now ngayon dito sa Estados Unidos. So I'm so excited and we are so excited to share to everyone our experiences, our laughters that we had before, and of course our journey in coming here in the United States. So I'm sure marami kayong mapupulutan na aral dito sa aming podcast na ito. So ngayong episode na to, ikukwento namin ang journey namin mula sa Saudi hanggang sa American Dream. So kung healthcare worker ka or dating OFW, I'm sure pag nangangarap ka na magbago ang buhay, sigurado ako makaka-relate ka dito sa aming podcast na to. So this is gonna be our first episode. It's gonna be our first episode, so it's gonna be like it's not gonna be perfect, pero pag gawin nating as much as possible, makaka-relate ang isa't isa sa atin. Exactly, Repa, no? Pero before we start, let's sabihin muna natin sa mga ating manonood, bakit natin ginawa itong podcast na to. At kung ano yung mga exciting topics na pag-uusapan natin sa mga bawat season. Kasi we have our goal, no? Na maging honest, open to po sa, of course, reunion natin and journey natin. Kasi it's been a long time that we've not been together since Saudi days. At recently, we got connected. And gusto na kayong bumuo ng community, of course, na sabi mo nga, na makaka-relate yung mga OFW, healthcare professional, na nanggaling sa Middle East, coming to the United States. And we're gonna reassure the viewers at asahan nyo na yung mga personal stories namin, reflection, at practical insight sa mga susunod na episodes. So tayong mga susunod na episode ay mga kapanay-panabik talaga. So this is gonna be a story about transformation, sacrifice, and true success. So feel free to join us on social media para i-share ang inyong thoughts at questions. So we hope our experiences give you hope and some practical advice. So our aim is to share our real experiences, lessons, at mga pangarap namin para sa mga taong nasa parehong sitwasyon. So let's rewind at balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. Excited na ako makita ang journey natin at sana pati kayo excited na rin marinig ang mga adventures namin. Sama-sama tayo magbalik tanaw at i-relive natin mga unforgettable moments natin. Remember, during Saudi, diba? And bawat reunion, may sariling kwento. So, tuklasin natin yung sa atin and enjoy lang natin yung bawat sandali. So, I hope you're ready for an honest, fun, and heartfelt conversation. So, Jobber, paano nga ba nagsimula ang journey natin sa Saudi? Paano mo napili yung trabaho doon? Actually, Repa, I don't have any plans on going to Saudi Arabia before. Because I'm settled sa Philippines. I was working sa government hospital in Valenzuela. So I'm earning averagely, may extra ako sa mga clinic, but I don't have any thoughts of going abroad.
Kasi I don't have any idea at all. Totally zero. Until such time, that was like, I think, Christmas. And then yung tita ni wife, ni Charmaine, came to our house in Pampanga. And then she just gave us, some thoughts of going to Saudi Arabia. And then that's it. Sab I said yes, and then next thing I know, Saudi Arabia na ako. So totally, I don't have any intention of going. But of course, by yung nga, tita ni Charmaine is binigyan ako ng opportunity. Then I said, okay, why not? Let's try. So tama, minsan ano kasi wala sa plano yung mga ginagawa natin. Totoo. And explain mo yung paano ka nag-research at paano ka sumunod sa mga recommendations ng Pagpunta sa Saudi, papunta sa Saudi. yeah. So, nag-search ako kung ano yung Saudi Arabia. Tapos yun nga, di ba? It's all desert, plain desert, hot. So I said, oh no, I'm used to, wet season or dry season. Kasi syempre, Pinoy tayo, no? So, and they said it's so strict. So, sabi daw dapat, may bigote ka. The culture. So, those things. Saka, nag-research ako kung ano yung mga bawal. Syempre, you are in the Muslim country, and they are practicing the Islam religion. So tayo mga Pilipino, syempre kumakain tayo ng, di ba, ng baboy, o ng karne ng baboy. So that's number one bawal. So that's only the thing na the nag take consideration na mag-research kasi really coming in Saudi, it's not it's not easy. Sa akin naman ano ko sa sarili ko na ito na yung chance ko para makapagbigay din ng magandang buhay sa pamilya. So although may sacrifices, kaya ano naman yung first impression mo nung dumating ka ng Saudi? Ano yung unang malaking challenge mo bilang healthcare worker doon? Well, overwhelming talaga, no? Sa simula, first, number one kasi language, di ba? At saka syempre, yung sistema sa ospital, iba. Nasanay tayo sa Pilipinas, di ba? We're enjoying what we're doing. Pero sa Saudi, there's a system, mabilis, organized, pero sobrang strict. Sobra. Tapos naalala ko pa nga nung araw, nahirapan akong intindihin yung no, workflow dahil sa language. And you remember before, diba? Nagkaroon tayo ng short tao dito, lecture about their languages. Yeah. I think a couple of days ng language training, but it's hard. So naalala ko sometimes nagka-sign language nila ako sa pasyente if I will give syringe. So yung mga yung mga tawag dito, yung first impressions ko at mga initial challenges ko. First time coming in Saudi Arabia. How about sa'yo, Repa? For me, adjusting sa working hours at yung mga expectation ng mga pasyente nang naging medyo malaking hurdle. Pero sa bawat pagkakamali, natututo tayo. And I remember minsan yung mga pasyente doon naghihintay ng results and they're so in a hurry, always in a hurry. Pero you just have to learn some tricks on how to handle things. So you just have to do things na para matuto ka ng mabilis. And knowing them, Correct, yeah. no? Not in general. Talagang they want to facilitate things in a fast manner, di ba? Di ba may ganun pa nga sila, di ba? May ganun. Ayan, sa mga nakapag-abroad na Saudi, Middle Alam East, na yan. dagiga. Alam na to, no? Sabihin to, dagiga. Sabihin, wait, okay? 1 minute. 1 sec, ganun ba? So, yun mga naalala ko. At saka syempre, no? Meron din mga memorable, funny experiences. There's one time I remember, this one I will not forget because yung sinabi ko nga, no?
I don't know how to speak their language. I don't know Arabic. Kaya when I have an encounter with patient, literally, I did basic sign language. I was I was working at that time sa ED, kasama ko sila team tsaka si Erickson. And there is this poor patient. And then sabi ng doktor, give daw ng ibra o injection. Yeah. So yung pasyente, instead na kasi dapat sa puwet eh, di ba? Injection through deltoid or through buttocks, gumanga. Gumanga. So, yan no, sobrang nakakatawang experience yun. Pero syempre, being professional, dapat i-resist mo yung sarili mo, no? Mo, Parang naalala ko ipigilan pa mo yung yan, sarili mo. parang pelikula, no? Pero sa realidad, super funny, magagano yung moments talaga. Ah, Pero yun yung totoo. magpapalakas ng loob kahit sa gitna ng challenges, di ba? Yung mga ganong... Tama. Oh, so yung mga Tama ka listeners dyan. natin sa social media, try to share your experiences nyo kung OFW kayo. Sabihin nyo sa amin kung ano yung mga funny experiences na nangyayari sa inyo, especially in a country like Saudi Arabia. Kasi talagang mahirap pag may communication language barrier na ganyan. Totoo. Exactly. At makaka-relate talaga sila. Makaka-relate. Anyhow, um, sa kabila ng mga hamon, no, mga challenges natin sa Saudi, may bagay ako namimiss. Ang dami. To name a few, yung simplicity ng buhay ba? Diba? Kasi sa Saudi, no taxes, di ba? Mhm. Tapos, libre lahat. Libre accommodation, transportation, salary, buong-buong makukuha. Di ba? At yung masyado straightforward yung approach sa buhay. Actually, na lang, usual routine eh. Di ba nga, dahil nga sa simpleng buhay, hindi natin na-feel yung katoxican nun. Naalala mo, Repa, kasi we have a lot of extra time. Di Yeah, ba? tama. Mag-aalis tayo ng mga tropa, di ba? Mamasyal, kakain kasi masarap ang pagkain dito. Tapos maraming Pilipino. So parang hindi ka out of this world. So parang nafe-feel mo yung strong sense of community. Yeah? Tapos ano rin, somehow, kasi matagal ako sa Saudi, 11 years eh. Oh, 11 2011. years. Umabot ka ba ng 11 years doon? 11 years ako, 11 years. Hanggang 3 years So lang ako doon eh. somehow, it shapes me, it molds me on all my experiences, at it affects my values. Nag-ano na ako, natutunan ko yung language, tapos yung greetings na mahaba, ginagawa ko yun, pa. Nakikiss sa nose, ginagawa ko yun. So yung mga values and experiences, na-adapt ko rin in the long run. Agree ako, pero sabay din nating napagtanto na may mga limitasyon doon. So dito nagsimula ang mga pangarap na maghanap ng mas malaking oportunidad. Kaya naisip natin bakit hindi subukan yung bago. Mm. So Jober, kailan mo talaga naisip na lumipat sa US? Ano yung naging turning point para sa'yo? To be honest, Repa, hindi US ang unang destination ko. Remember, kami ni Greg, yung ka-housemate natin, yung taga-Bisaya. Shout Mhm. out sa Greg. Remember, nag-apply kami noon, Canada. Canada talaga unang destination namin. Yun talaga yung unang namin, yung unang plano. So nag-apply kami sa isang law firm for, I remember, it's Quebec Skilled Worker Program. That was way back 2013. And then eventually, nasa Middle East pa rin ako noon. Nasa Qatar na ako actually. Nung nakita ko na may mga kaibigan ako, mga kilala, kayo, di ba? Ikaw nauna ka sa amin eh, Yeah. na nag-migrate. Tapos nagkaroon ng mas malaking opportunity. Parang doon na pumalap sa akin na search of urgency na, oh, kailangan ko mag-upgrade kasi I don't need to settle for less.
Parang kumbaga, dito lang ba ako, Saudi lang ba ako, 'di ba? So, at saka walang assurance man that time. Although yun nga, continue lang naman, renewal lang. But I'm emotionally affected. Halo emotion. Emotional affected kasi umaalis mga kaibigan mo, napupunta sa mga western country, tapos excited, matakot. Kasi pag halimbawang, siyempre, magpupunta ka sa Amerika, di ba? Siyempre, another country yun. Mas advanced. Excited ako na may takot. Tapos, binagit ko yun sa siyempre, pinagit ko yun sa family ko. And sila naman lang sila, kumbaga, supported naman nila ako kung anong mang decision ko. Tapos, nakikita ko mga maraming kaibigan ko nakakapunta na. So sabi ko, nung nasa Qatar na ako, sabi ko kay Charmaine, sa wife ko, Han, I think this is it. After natin sa Qatar, mag-NCLEX na ako. So doon na talaga nag-umpisa yung yung desire ko na mag-US. Pareho tayo, nakakatakot kasi yung uncertainty. Ibang Mm-mm. sistema, ibang kultura, pero may excitement din dahil alam nating may chance para sa mas magandang buhay. And for me, I just tell myself it might be the chance for me to get a more prosperous life, di ba? Naging optimistic lang tayo na kahit may takot, tuloy lang, tuloy lang. Kasi ready naman tayo kahit saan, di ba? Tama ka dyan. Tama ka dyan. Nandun talaga yung takot sa lahat naman. But I think our listeners will agree with this statement na parang going syempre, to US, there's a lot of mga obstacle, mga bumps on the roads, di ba? Ay, syempre, paano ka, marami kang, kumbaga, what if, uncertainty, mga question, paano kung hindi magtagumpay lahat? Yung takot mo syempre, sanda makuha na paperwork, exam, NCLEX, hirap yung interview, sobrang stressful. So, naalala ko nga that time, stress na stress ako noon dahil nga sa mga papeles na hiningi ng company, di ba? Ng agency. Ang dami, nasa pa ako noon. Dito, nasa ibang bansa pa ako noon, di ba? Siyempre, kunin yung mga papeles sa Pilipinas. Tapos, siyempre, um, yung mga, ang tawag dito, yung mga hindi mo ina-expect na mga hurdles, okay, nung nalampasan natin, kagaya ng nagkuha ka ng evaluation for your TOR or credentials sa TOR, tapos biglang hindi dumating ba dun sa kumbaga Pinadalan. recipient. Tama. So gagastos ka na naman, di ba? So I know that our listeners will gonna parang they will feel that they can relate to our experience. Kaya I invite all the listeners na if you have the same experience, mag-share kung anong karanasan nyo. Yeah, share sa comment. And then share in the comment box kung what are your experiences about the struggles, tapos yung hardship, tapos mga different hurdles coming here in US, tapos kung ano mga challenges na napasan nila. Tama, grabe yung dami ng requirements at bawat step. Parang sinusubok talaga yung determination mo. Pero sabi nga nila, take the risk or lose the chance. Diba? Yeah. Sa akin naman kasi, dinahandahan ko lang siya talaga. With prayers and hingi din ng guidance sa Panginoon. Kasi everything went so smooth pag talaga. And kailangan mo rin ng patience. Hindi mo kailangan magmadali. Kasi nung ginawa ko yung sa akin kasi pag nung nasa Saudi pa ako nun, hindi mo I know hindi mo in-expect na ganun kabilis yung alis ko nun, di ba? Basta lang ako umalis bigla. Oo, bilis. Parang walang ka Kasi retro tapos biglang alis na siya kasi si Kuya Rodel natagalan. Ikaw ang bilis mo. Bilis sa akin kasi nag-apply ako ng November.
Tapos natanggap ako, December, pinrasis yung papel ko, nagkaroon kagad ako ng visa. So ang bilis talaga siya. And wala naging problema kay Hashim. Diretso, Sa diretso. HR. Diretso. Oo. Kahit hindi pa tapos yung contract ko nun. Actually, nag-breach of contract ako nun eh. Pero kasi kailangan ko nang umalis. And everything went smooth. And I remember during that time is that nagulat kami kasi syempre alis ka na, di ba? May committee tayo nun eh. Kasi sa Saudi, sa mga di nakakaalam, kami ni Linmer, ni Repa, is part of the committee ng mga event, organizing. Mahilig ako dyan. Tapos ako naman that time, nursing educator. We're arranging event. So, mga big events. Tapos lagi kami kakasama dito, mga boys ba. So, parang nakakalungkot din. Anyhow, fast forward, syempre, papunta naman siya sa Amerika. So, we're happy for him. Tapos, syempre nga, sabi mo nga, di ba, after ng mahaba-habang pasensya, no? At syempre, dasal, a lot of papers, a lot of struggles. Finally, thank God, nandito na tayo sa Amerika. Ikaw, nauna ka sa akin. Actually, ang tagal mo na dito, di ba? Ako, kailan lang. So, ang dami kong mga parang nagulat ako ba? Mga impressions ko ba upon arrival ba? Nung dumating kami dito, maraming bagay akong kinagulat, no? It's not easy, especially during adjustment phase. But, step by step, slowly but surely, natutunan kong mag-adapt. I learned to adapt. Ganyan tayo, Pinoy, magaling tayo mag-adapt eh. So, until such time na, yun, nakakita ako ng mga kaibigan dito, mga kilala, di ba? Kasi I'm one of the few first nurses na napunta here in Virginia. So, ang daming nag-open sa akin kasi kami yun ng US. Imagine sa Saudi, di ba? You are relying lagi sa liaison officer. Dito ikaw lahat. May bills, ang dami na. Ang dami. So, na-culture shock ako nun. Kasi, culture-wise, ang laking adjustment dahil sa Saudi, kumbaga, para tayong lazy, lazy boss kasi may mag-aalis para sa atin, may magbabayad ng bills para sa atin. Dito, hindi. Lahat tayo. Tama. Talagang mahirap. At saka kailangan mo talaga ng extension community para sa sakaling Support group. if you need help, support group, support community kasi you really need help. I remember thinking, nung dumating ako dito, sabi ko, this is it. Simula na ng bagong buhay. Kahit na mahirap sa simula, may pag-asa at excitement sa pagbabago. And it was really, I'm emotional that time kasi nga, hindi ko inisip na makakarating ako dito. But every day is a struggle kasi kailangan mo makipagsalamuha, kailangan mo makipag-adjust with the new family. But I'm sure, one thing for sure, alam ko na I made the right choice kasi I know na makapagbabago to ng buhay ng family ko at for me as a person. Yeah. Exactly. That's our goal talaga, no? To have better life, of course, no? Better future for our family. Kaya paano, hindi naging madali yung unang year ko dito. Sa mga hindi nakakaalam. A lot of adjustment, no? Napakaraming challenges. Ang I think, the most challenging is yung work culture. Dito kasi, kaya nga sabi ko, mas direct at saka independent ang lahat dito. So talagang walang pakialamanan, no? Kaya kailangan mo talaga maging proactive sa sa work environment mo. Tapos naman, um, kailangan mo talaga mag-adjust, no? Sa mga new expectations talaga. Ang dami mga adjustments sa work values mo kasi iba talaga yung work culture nila dito sa Amerika, no? I remember when I was in Saudi, parang hindi man ako toxic. Yeah. Pero dito, overwhelming ang healthcare industry. Kasi
imagine ratio ng nurse to patient ratio. I don't know in your case sa lab, but yung data sa ICU kasi ako eh. So that ano talaga, that result ni parang kumbaga stress, anxiety, sobra. At saka ano ang laki pagkakaiba yung differences of communication style compared before. Di ba? Here, hindi ko na kailangan mag-adjust ng ano, kumbaga language kasi basic language, di ba? What's their ano, what's the tawag dito? What's their language of ano ginagamit dito is English. So wala ka ng adjustment about it, di ba? Tapos I feel like there's more opportunity as far as professional growth is concerned. Sa Oo. Saudi, I kasi remember, sa Saudi iba ang dynamic sa hospital. Dito uh, mas mataas ang level ng responsibility at accountability. Kahit challenging, nagdudulot ito ng malaking growth sa atin as a mm, mm, professional. Dito kasi I'm more on a lead tech na kasi medyo matagal na rin ako. So, although I'm also a lead tech in Saudi, minsan nagiging bisor pa ako dun eh. Pag uh, gumalis yung ano. But, iba yung dynamics ng ng hospital dito. totoo. So, isa sa malaking adjustment ang cost of living. Dati, mura lang ang mga bilihin sa Saudi. Pero dito sa US, grabe ang gastos. Lalo na pagdating sa rents at utilities. Mm. So, halimbawa, yung mga itlog ngayon, the eggs is very expensive already. Kaya ko lang Tama. dito lang ba, pero Lahat. naapektuhan talaga yung ng differences ang daily lifestyle natin. Kasi sa Saudi kasi sabi mo nga walang tax, 'di ba? At saka Mm, yung nare-receive mo buong buo. mm, So, yung budgeting natin medyo naiba. Kakaroon mm. tayo ng parang perspective on how to manage our finances, 'di Exactly. ba? Yeah. Hindi lang yun. Yung pag-manage nga ng budget, gaya nga ng sabi mo, no? Naging malaking challenge talaga sa amin to. Kasi nga, dati hindi naman namin minamind yung pag-budget, di ba? Kasi you don't have to worry about it. But here, lalo sa mga unang buwan namin here sa United States, nako, ang daming mga bagong gastusin na hindi mo inaasahan. Sobrang dami. Kagaya lang sa halimbawa, yung mga insurances ng sasakyan, di ba? Yeah. Kala mo, bibili ka lang ng sasakyan. Sa Saudi, ang mura lang, walang insurance eh. Di ba, Tsaka register lang ata? yung healthcare dito. Healthcare, yung pa nga. Yun ang mga ano, di ba? Dito, pa-check up ka, may copay. Sa Saudi, basta sa Saudi, empleyado ka, pumasok ka, obligado yung employer mo, nakuha ka ng insurance. Expense paid lahat. From the tip of your toe to the top of your head. Check in lahat yan. Free, lalabas ka. But here in US, isa yan sa mga talagang challenging namin no, as expected ng mga gastusin, yung mga healthcare expenses nga. Tapos din, syempre, no, ang dami kong mga dito para mga trial and error. Ang dami kong pagkakamali dito pag manage ng pera. Yeah. Kasi usually, lagi lang ako, bangko. Yeah. Sa bangko lang ako, tapos yun, just giving certain amount of percentage. Yun lang kasi ang alam mo. Kasi traditional Filipino naman tayo. Yun lang turo sa atin. At saka dito yung mga 401k, 1, 2, 3, 4, 5, 6, I don't know them. Yeah, so kailangan mo talaga maging ano ka doon, tawag dito, maging educated ka doon, no? Or else talo ka. Tapos, ah, dito na, nag-budget na kami ni Mrs. We are, ano, no? We must know how to streamline yung mga expenses namin. So, Tama. ang dami talagang adjustment. Alam mo, Repa, even though how many years na ako nag-abroad, actually, a third of my life, I've been away from from our country sa Pilipinas, no? But still, alam mo, di ba wala? Homesickness. Mhm. No?
Na-feel mo yun? Kasi may mga araw talaga, doon nandito family ko, mga kids. Still na makita mo yung family mo, celebrate ng Christmas, New Year. Still hindi nakakamiss nun. Tsaka yung Yeah. simplicity of life sa Pilipinas, di ba? Kahit magkano lang 100 pesos mo, makakain ka masarap na lugaw, pares sa labas, di ba? So, siyempre, naka-homesick tayo. Good thing, we are so thankful because of the technology, di ba? We're able to see our families back to our country, di ba? Yun yung mga yung mga tawag dito, mga ways ko para ma-overcome yung homesickness. I'm just calling them, Facebook calls, di ba? Tsaka syempre, pagsali sa mga social groups dito, di ba? I think I'm a no man's island. I can't live alone kasi syempre kailangan ko ng extension ng community here. Tapos I just realized na though matagal na ako nag-abroad, yung pag-US, it molds me. It makes me tough. Ito Yeah. yung parang na-realize ko na, oh, tumitibay ako. Di ba? Mhm. So ngayon, sa ating mga sa ating mga taga-subaybay, Yeah, no. alam ko maraming Ah, makaka-relate dyan. makaka-relate dito eh. Diba? Lalo sa mga homesickness tsaka mga nararamdaman mo parang parang feeling of loneliness lalo sa abroad. Kaya kung mga nakikinig sa atin, no, share nyo yung mga niyo, kung paano nyo hinaharap yung mga challenges nyo, kung ano yung mga solution nyo, hinaharap nyo yung mga pagsubok ba. Alam ko yan eh. May mga pagkakataon na gusto ko nang bumalik. Pero alam ko na sa long run, tama ang desisyon nating ito para sa ating mga pangarap. Mm. Kasi Yeah. at in the end of the day, mas madali pa rin yung buhay dito sa US. Kasi nung dumating ako dito, wala yung family ko eh. I was working as Okay. working visa ako. So Oh. there's a possibility for pwede kang mawalan ng trabaho. And I Mm. did lose my job the first experience ko dito kasi mula nung I just spend 4 months sa first workplace ko dito kasi I lost my job there, then I have to look for another job considering na Mm. working visa ako and I have to find a new employer. Kung hindi, I will be Mm. deported. So, and by God's grace naman, mabilis lang naman yung after 2 months, I was able to find a job. May Mm. sponsor sa akin ulit and ito na yung pinagtatrabahuan ko ngayon, which is we could say a blessing in disguise na wala yung isa, may dumating na bago and Mm. it's better than the old one, sabi natin. Mm. So, lessons learned na in moving forward. Balikan natin ang mga pinagdaanan natin. Ano sa tingin mo ang pinaka-importanting lesson na natutunan mo mula sa journey na to? Mm. Para sa akin, I think I learned na hindi sapat na magtrabaho lang for the present, no. I think we need to plan for our future, Yeah, tama. no. Kasi though we are we're able, yeah, we're able to work, but the thing is that we are uncertain of life, di ba? Even though ngayon, di ba natin na pag-uusapan ng investment, ang importante ay yung progress. Kasi investment, not only investment with money, but invested with time. Time with our family. Yeah. Magkakonekta yan eh. Invested time with my family. At the same time, of course, investment as far as money in terms. Kasi I think time is so essential. Kasi time is not on our side. So we have to think, we have to plan as of now. Now is the right time to plan for our future. No? So nagkaroon ako ng search of urgency to to create a plan, okay?
for my better future nung nandito ako sa US. Especially nung nagkaroon ako ng mortgages. Yan. Alam mo bakit? Kasi ang dami ko natutunan. Sabi ko, okay, mayroon nga akong bahay. But the thing is that if this bahay, if this mortgage, hindi mo siya secured, di ba? God forbid nawala kami. Hindi ito direct makakuha ng mga anak ko. This will go to the federal state. Yung mga ganong example ba? So, Yeah. kailangan, yun yung mga reason that, that push me to plan for the future, to to secure my future. Yan. Diba? At saka I'm just preparing myself for every challenges. No? For every challenges, and I'm open always for for future opportunities. I'm always doing that since I came here in the USA. Kailangan open ako for the opportunities. I should think outside of my box, or else paycheck to paycheck tayo forever. Tatanda tayo. At syempre, nakikita nga natin daming mga retiree, no? 60, 65, still they're working. So that's the very importance, no? Ang masasabi ko dito, dapat we are willing, we are open for our continuous growth. Kasi Agree ako. yun ang dapat reinforce natin. Agree ako dyan. Even though ngayon, focus tayo sa adjustment and adapting, alam nating mahalaga ang planning para sa future. For now, let's celebrate our journey and the growth we've experienced. So kung summarize natin yung challenges and triumphs ng journey natin, dapat tayong magpasalamat sa mga lessons na natutunan natin. So mag-set up tayo ng positive tone para sa future habang sinisilip pa natin ang susunod na topics natin dito sa podcast na to. Kuya, tama ka dyan. At saka syempre, always prayer. Prayer works. Tama. Always na Agree. tayo, no? Sabi nga eh, don't complain about anything. Instead, pray for everything. Mhm. Okay? Pray for him what you want and always thank him for what he does. Tama. Yeah. Kasi plano naman sa Panginoon natin is for our future, di ba? Sabi nga niya, Exactly. for the plans I have for you is to give us hope and a future, not to harm us. Amen. Amen. Tama. Jeremiah 29:11. Correct. I love that scripture. One of my favorite. One of my favorite. Napakaganda. And Tama. it just shows how we are now. Paano natin paano ito sinubok ng panahon at struggles, and after that one we're here. Di ba? Yeah. Exactly. Sino ba magsasabi na we could be working here in the US? Wala sa isip ko yun. Although I did my best. I did my part. I didn't plan for going here, but I did my part. I took the exams and everything. Yeah, me likewise, no? Ako nga, natatanong ko nga sa sarili ko, Han, nandito na ba tayo sa US? Every time na gumigising ako sa bahay ko na to, I'm always thanking God, Han, ikaw napaka-blessed natin. I'm so grateful. Nandito tayo sa US. At saka, nung bata pa ako, sinasabi ko sa sarili ko sa akin, gusto ko on my lineage, maputol yung chain of poverty. So now, I open the opportunity. I opened the door for that opportunity. Kaya sila Jade and Johan, yung kambal ko. Now, I think I can do more. Yan ang sa tingin ko, maganda at talagang positive na maiiwan ko sa kanila. At saka syempre, if you can do more, you can dream bigger, why not? Why not dream bigger? So, yun. I think that's for it for tonight, kasi napakaganda ng topic natin at saka napaka-broad dito, and I hope our viewers will tawag dito, makika-relate sa mga pag-usapan natin. And sa mga susunod na episodes, sa pag-uusapan naman natin yung mga mas detalyadong adjustments sa work and about life here sa US. Marami pa tayong mga tunan. At of course, ibabahagi namin yung mga daily struggles namin, to practical tips para sa ating mga fellow healthcare workers. Kasi alam ko makaka-relate kayo. No? So, I invite our listeners, and of course, thank you for listening to our first podcast. We are so excited about it. And I invite you to subscribe. At of course, share
ang kanilang mga own stories sa aming comic box, no? And also, um, I'm gonna entice you with our next topics, no? Pero hindi namin, kumbaga, bigyan natin kayo ng gist about Yeah, yeah. next topic. Ano ba yung mga next topic natin na It's gonna pwedeng, be a fun conversation again, JV. So uh, we'll be talking about life here in the US, paano tayo nag-adjust, and all the details that are gonna be. yes. So stay tuned, mga kaibigan. Yep. Just stay tuned. Stay tuned. And if you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe and follow us on our social media para updated kayo sa mga bagong episode. So this is our first episode, and we thank all the audience. And please comment para sa algorithm natin. We want this to be a big community. We want this to we want to be a part of your life, kasi alam namin in this kind of platform, we'll be able to share kahit konting motivation man lang para sino yung mga nasa lugar na dinaanan namin, could be a big influence for them too. So Yeah, we might give a question and answer or live sessions some of these days, Yeah. para magkaroon tayo ng question and answer portions. So we're just excited na makipag-connect sa community, OFW, healthcare workers na gustong pumunta ng US, nurses, medtechs, so lahat ng All mga healthcare healthcare workers. Yes. And of course, again, thank you so much for listening. And I hope na sana na-inspire namin kayo. Again, this is JB. I got my YouTube account, Team Beberial, and IG ko naman is JB Lairibol. Again, no, we would like you to invite always to watch our podcast, and your presence. We really appreciate your time on listening to our podcast. And again, our comment box. This is our safe community, so we're open to feedback and any questions and suggestions as well. And this is Linmer. So kita-kits tayo sa susunod na episode. And also you can follow me on my YouTube channel, Pinoy MT. And also in my Facebook and Instagram, it's Linmer Perolino. So hopefully magiging masaya ulit ang second episode natin, JB, and it's gonna be coming. Yeah, of course. We hope we could be doing this every week episode, so it could be consistent with our So muli magpapasalamat kami sa nag-follow sa social media and or following this podcast, and taos puso kami na magbibigay kami ng magandang content para sa inyo dyan. We'll try our best to make a good content which is more relatable and more educational, informational for you all, our listeners. Thank you again. Good. Thank you, JB. Thank you, Repalingan, and good night, everyone. Good night. God bless.